dapat Bongbong Marcos, mahiya ka na. Kasi nakikita mo ang mga Pilipino, ayaw na sa'yo. Tama? Sinusuka ka ng Pilipino. Tama? Mas nauna pa akong pinadala ng sumpina kaysa kay Martin Romualdez. Alam niyo ba? Noong September 21, nagsalita lang ako, handa na ba ang lighter? Pagkabukas, andyan ang sumpina. Bakit yung nakawan sa gobyerno, bilyon-bilyon? Na-mention na masyado si Sandico Martin Romualdez, bakit hindi makulong? Dati ang akala ko ang buhaya nasa tubig lang. Ngayon nasa Malacanang na sila, nasa House of Representatives pa sila. High-tech na, nakabarong pa. Itong batang ito ay napakatapang din. Chelsea na naman! Yes. Sigurado ka, hindi si Myaw-Myaw to. Hindi, mamaya pa. Okay. Sino? Hindi marinig, sino? Isang malakas pa, sino? Partner! Alam nyo itong batang ito, sabi niya nga, maubos lang ang papel nyo sa kakasumpi na sa akin. Hindi pa rin siya titigil. Huwag na natin patagalin, partner! At tawagin na natin, walang iba, kung hindi, si Kuya Pike! Yan, wala na akong boses. Huwag kang nawawala ang mic ka. Mahirap pala pag huli ka magsalita kasi amoy ng mic lang ang nakatulong. So, ayan! Buhay pa ba kayo? Handa na ba kayo? May lighter na ba ang lahat? Para sa candle lighting, baka mamaya masupinan naman ako. No? Paglabas ko sa CIDG, tumawag ang TV Patrol. Kuya Park, pwede ka bang ma-interview? Sabi ko, oo, pwede. Sabi niya, hindi ka ba nagulat? Ano ang naging reaksyon mo nung pinadalang ka ng sumpina? Sabi ko dun sa reporter, buang ka ba? Hindi mo ba alam na ikaw ang dahilan kung bakit ako pinasumpina dahil sa balita mo na fake news? Buang yata to, sabi ko. Tatanungin na ako kung di ako nagulat. Siya ang dapat magulat. Kaya para hindi niya alam na siya yung dahilan kung bakit ako pinasumpina. Ngayon, kaya tayo narito dahil sa pagkikipaglaban kontra korupsyon, sapagkat napakalala na ng nakawan korupsyon sa ating bansa. Sa sobrang lala, kung naalala niyo nung September 21 na rally, doon sa Luneta, mayroong isang babae na nagtataas ng kamay na kumakanta, sabi niya, Marcos Duterte walang pinag-iba. Yung kilikili niya, nangitim na. Bakit nangitim ang kilikili niya? Kasi kahit yung pambili niya ng tawas, ninakaw ng mga kongresista. Malala pala itong mga congressman na ito. Pati pambili natin ng tawas, kinukuha nila. Ninanakaw nila. Pati tuloy mga kababayan natin na nangingitim na ang kilikili, parang binayuan ng kape. Malala ang nakawan dito sa ating bansa. Ngayon, ito ang nakakapagtaka. Si Claire Castro, Claire Castro, saan ka makikita? Lahat ng project ng Pangulo niyang bangag sinasabi. Pag nagtanong ang reporter, ma'am, saan po nakalagay yung mga ano yan? Sabi niya, sige, ibibigay ko sa mga listahan. Gago ang Malacanang. Puro kapalpakan. Sabi na naman ng Pangulo nung siya nangangampanya, pag ako ang nanalo, gagawain kong 25 lang ang 1 kilong bigas. Ngayon naupo ang bangag, ang bigas 60, ang shabu bumaba. Ang pangako niya sa atin, pag siya ang nanalo, 20 ang 1 kilong bigas. Bakit ngayon siya ang naupo, ang bigas 60, ang shabu bumaba?
Ulo, ikaw maglaba. Baka akala niya kagaya natin siya na kumakain ng kukin, no? Noong sona niya, ano ang sabi ng bangag dating Pangulo? 15,500 na po ang ating nasisimulang flood control at mas marami pa tayong gagawin. Saan mo nilagay, Mr. President? Binangga ng barko? Oo, nabaliw ka lang nung sinabi mo yon. Pangalawang sona niya, anong sabi niya? Marami na po tayong napapatubigan at mas marami pa tayong patutubigan. Ano ang tingin mo sa Metro Manila? Irrigation? Ano ang tingin mo sa Pilipino palay? Bangag itong Pangulo natin. Pinatubigan nyo tayo. Anong tingin mo sa Pilipino palay? Anong tingin mo sa Balintawak, Quezon City, Pasig, Bulacan? Irrigation? Napatutubigan mo? Sabi naman niya, mahirap kasing resolbahin yung mga baha. Kasi yung baha, yung bagyo, hindi na sumusunod sa dating schedule, buwang ka pala eh. Siya pala ang nag-schedule ng bagyo. Buang na Pangulo ito. Talagang buang. Kaya ko sinabi, etong administrasyon na ito, Congressman Abante, Zaldico, Martin Romualdez, BBM, lahat pa nang nasa administrasyon ito, utak, hipon! Alam mo kung bakit ko sinabi utak, hipon? Kasi ang hipon, naghalo ang tayo pati utak na hindi kayang pagkiwalain ang tama at mali. Sino ang tapwa na utak, hipon? Si Congressman Abante. Ngayon, Abante, bagyo, may baha. Ito na ang panahon para palitan mo ang apelyido mo. Hindi na Abante. Alam niyo kung ano? Atras. Bakit? Ang hipon, pag lumalangoy, hindi pa Abante, paatras. Kaya ngayon, si Congressman Kiko Barzaga nandito ngayon. Bakit? Punong-puno na siya sa nakawan at korupsyon sa ating bansa. Bakit? Hirap na si Congressman Kiko Barzaga. Isa siya sa mayroong pinakamalaking binabayarang tax sa Pilipinas. Bakit? Siya ang may pinakamaraming pusang pinapakain sa Pilipinas. Tama! Kaya ngayon, nanawagan ng people power si Congressman Kiko Barzaga. Kasi isa siya sa may pinakamalaking tax na binabayaran. Kaya yung mga Pilipino dyan na may kalapate, may aso, may pusa, pumunta kayo rito, dalhin nyo pati tain ang pusa nyo. Ipakain natin sa mga pangulong yan, ang mga bangag. No? Huwag na daw tayong makalala, sabi ng Pangulo. Kasi ang baha, iipunin niya at meron ding araw na gagamitin niya. Siguro itong Pangulo natin si BBM, yung utak niya nasa talampakan. No? Isa pa yung asawa niyang parang zombie kung maglakad. Nakita niyo kung paano maglakad? Grabe! Nakakahiya sa isang Pangulo, bangag na nga ang presidente, pati asawa, parang zombie kung maglakad. Penguin kung maglakad. Siguro kung naging zombie siya, ganito siya maglakad. Ang dapat sa'yo, Araneta Marcos, huwag kang mag-down kasi hindi bagay sa'yo. Para kang patay na naglalakad. Napakapangit tignan. Napakaraming kapalpakan ang ginagawa ng gobyerno ito. Sabi ng Claire Castro, yan ang pinaka na tagapagsalita ng Malacanang, si Claire Castro. Kung nanonood kay Claire Castro, mahiya ka naman. Sasabihin niya, walang time ang Pangulo para siyan. Napakaraming ginagawa ng ating Pangulo.
inaayos ang ating bansa, pinapakalawak ang ekonomiya, pinapalawak, pinapaganda. Ang pinamumunuan mo, Mr. President, binaha, nilindol, nasunog. Kasi hindi na sila sumusunod sa iyo. Bakit? Ang nagpapatakbo sa administrasyon nito, patay na. Siya mismo nagsabi, pag hindi na kaya i-resolve ang problema, tinitext niya ang tatay niya. Sabi niya, Papa, anong gagawin ko? Hindi ko na kaya, lubog na sa mga Pilipinas. Ano ka, San Miguel? Sa ang daming pwede mong pagkunan ng advice, patay pa na tatay mong magnanako rin. No? Ano kayo, si San Miguel? Na pag nakalistro, si San Miguel ang panalo. Pag ginanon mo, sinong panalo? Si Satanas. Hindi na daw sumusunod sa schedule ang bagyo. Kumukuha pa siya ng advice sa tatay niya. Puro palpak ang plano niya. Dapat Bongbong Marcos, mahiya ka na. Kasi nakikita mo ang mga Pilipino, ayaw na sa'yo. Tama? Sinusuka ka ng Pilipino. Tama? Mas nauna pa akong pinadala ng subpina kaysa kay Martin Romualdez. Alam niyo ba? Noong September 21, nagsalita lang ako, handa na ba ang lighter? Pagkabukas, andyan ang subpina. Bakit yung nakawan sa gobyerno, bilyon-bilyon, na-mention na masyado si Saldico, Martin Romualdez, bakit hindi makulong? Kasi tayo, mahirap. Sila, mga butete. Kaya yung mga baryado sa bulsa nyo, ingatan nyo. Baka pati yan, nakawin nila. Nakikita niyo yung mga barko? Araw-gabi nandyan sa dagat, pero hindi lumulubog. Bakit? Kasi kapitan lang ang meron, walang congressman. Tayo nasa city, binabaha. Kasi ang daming congressman na buhaya. Isa pa yan si Jela Alonte. Sino nakakilala kay Jela Alonte? Jela Alonte na yan. Ang lakas ng loob niya sabihin, wala akong utang na loob sa Pilipino. Gaga! Paano mo nasisikmura na sabihin na wala kang utang na loob sa mga Pilipino? Yang pambili mo ng napkin, yang pambili mo ng bra, panty, pati pagkain mo, pati bahay mo, pera at pawis ng bawat Pilipino. Tama? Yang sinasahod sa inyo, tatay mo, pamilya mo, na pinagmamalaki mo na sa political dynasty ka, pera ng taong bayan yan. Tama? Tapos sasabihin niyo, wala kang utang na loob. Kaya sa lahat ng anak ng kontraktor, politiko, at lahat ng nakinabang sa flood control project, tama! Napakakapal ng mukha ninyo. Nasubukan niyo ba magtrabaho ng 24 hours para may mapakain sa pamilya? Nasubukan niyo ba magtanim ng palay sa bundok? Nasubukan niyo ba mag-araro? Nasubukan niyo ba mamasala ng jeep para may pang-aral ang anak? Para may panggastos ang anak? Para may pagkain ng pamilya? Hindi. Nasubukan ba ng mga anak nila yung gaya ng ginagawa natin mga ordinaryong Pilipino? Pumipila sa jeep. Pag-alis natin ng bahay, press na press. Pagdating sa school o trabaho, parang lumpia na sinawsaw sa mantika. Wala na, oily na. No? Kaya tayo nagtipon-tipon dito para wakasan at ipanawagan kung meron pang natitirang kapal ng mukha. Yang Pangulo na yan, marapat lamang na bumaba na siya sa pwesto sapagkat ayaw na at sawa na ang Pilipino sa kanya. Magpo-4 years ka na, Bongbong Marcos, wala ka pa rin nagawa. Wala ka pa rin napapatunayan sa ating bansa. Habang sila nagpapakasarap, natutulog sa magagandang bahay, nandoon sa ibang bansa, tayo nagsuswimming sa tai at ihi dito sa Maynila. Andito tayo sa kanal, lumalangoy. Saan ang mga binoto natin? Andun sa ibang bansa. Kung magkaroon ng People Power Tree,
Guro tayo dagdag. Noong una, nag-people power din sila. Pumalit si Marcos. Pumalit si Erap. People power na naman. Eto na naman tayo. Hanggat hindi natin gayaan ang gaya ng Nepal at Indonesia, hindi matututo ang mga politikong namumuno sa atin. Tama! Kaya dapat maeksampulan niya ang mga politikong kungkung na yan. Balatan ng buhay, kilawin. Putangin na yan. May libang ba siguro yan? Kayo na lang siguro kumain. Kung si Martin Romualdez mukhang ang asim. Pati si Charlie kong ang asim. No? Maasim ang mga mukha nila, kakapal ng pagmumukha nila. Dati ang akala ko ang buhaya nasa tubig lang. Ngayon nasa Malacanang na sila, nasa House of Representatives pa sila. High-tech na, nakabarong pa. Dati ang buhaya kinakain karni lang, kinakagat tao. Ngayon arte na. Pera na ang kinakain. Ayaw ng barya. Gusto bilyon. Trilyon-trilyon ang gusto nilang kainit na kawin. Kaya sabi ko sa CIDC, maubusan kayo ng papel. Kakasubpina niyo sa akin. Kahit 100 truck pa ang dali niyo subpina. Kahit nasa loob ako ng kulungan, magsisigaw-sigaw ako dyan. Sabi nung pulis sa akin, sir, ba't mo gustong makulong? Kasi nagpahuli ko, ayaw ko huliin. Sabi ko, sir, gusto kong makulong. Bakit? Kasi sabi ko doon sa loob ng kulungan, hindi ka na magtatrabaho, hindi mo ng problema ang kakainin mo, hindi ka na magre-rent ang iigaan mo. Pakakainin ka nila doon. Meron ka pang igaan. Sabi nung pulis, sa lahat ng tao, ikaw lang ang ibang prinsipyo. Gusto mong makulong dahil uupo po lang? Sabi ko, oo sir, pagod na ako sa labas eh. Di ba? Puro nakaw, ilang pangulo na ang binoto natin. Pero, umunlad ba ang Pilipinas? Umunlad ba o hindi? Yan. Nagalit pa ang mga taga-Luzon dahil minura ko sila. Sabi ko, putang ina ng mga taga-Luzon. Eh, totoo naman ang putang ina nila eh. Ayaw nilang lumabas eh. Tayo na ngayon nandito, galing ng Cebu, galing ng Mindanao. Asa na yung mga taga-Tondo? May taga-Tondo ba rito? Taga-Tondo, wala? Oh, sabi ng mga taga-Tondo, mas matapang ang taga-Tondo kaysa Mindanao. Asa na kayo ngayon? Asa na ang taga-Tondo? Saan na yung may mga tato? Pati itlog may tato. Bibilib lang ako sa tapang mo kung makisama ka at makinahog dito sa laban nito kontra korupsyon. Maraming salamat at magandang gabi. Bayan, fake news ang TV Patrol. Okay.